Naranasan mo na ba ang sakit na parang wala lang? Hindi sapat upang pigilan pero sapat na para mapatanong ka? Yan ang nakaaaliw na misteryo ng walking pneumonia. Naisip mo na ba kung bakit tinawag itong walking kahit na isang uri ito ng pneumonia? Isipin mo ito isang mabisang sakit na nagpapadaan sa iyong araw, halos hindi napapansin, habang tahimik na pumapasok sa iyong katawan. Isipin mo, may ubo dito, kaunting lagnat doon, halos hindi napapansin pero patuloy na nararamdaman. Hindi ito tulad ng karaniwang sakit na bigla ang humahadlang sa iyo. Sa halip, parang isang tahimik na bisita sa salo-salo nandyan pero hindi gaanong pinapansin. Samahan mo akong tuklasin natin ang mga sikreto ng walking pneumonia at alamin kung paano ito tahimik na naglalaban sa ating mga inaasahang sasakit at kung bakit kahit ang tila maliit ay maaaring magdulot ng kakaibang epekto. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano nga ba ang walking pneumonia? Ang walking pneumonia, kilala rin bilang atypical pneumonia, ay isang mas banayad na uri ng pneumonia na nakakaapekto sa respiratory system. Hindi tulad ng karaniwang pneumonia na kadalasan nangangailangan ng pagkakapasok sa hospital. Ang mga taong may walking pneumonia ay maaaring magpatuloy sa kanilang araw-araw na gawain kahit may sakit. Ang kondisyong ito ay karaniwan na dulot ng mga bakterya tulad ng Mycoplasma pneumoniae. Bagaman, maaari rin maging dahilan ang mga virus at fungi. Ang tawag na walking pneumonia ay nagpapahiwatig ng kaliitan ng mga sintomas na nagpapahintulot sa mga tao na magampanan pa rin ng maayos ang kanilang mga gawain kahit na may infeksyon. Nakakahawa ba ang walking pneumonia? Ang walking pneumonia ay maaaring nakakahawa lalo na sa pamamagitan ng respiratory droplets na nailalabas kapag umuubo o bumabahing ang isang taong mayroong sakit. Ang mga droplet na ito na naglalaman ng mikrobyo tulad ng Mycoplasma pneumonia na pangkaraniwan na sanhi ng walking pneumonia ay maaaring mahawa ang ibang tao kapag hinihinga nila ang mga ito. Paano malalaman kung mayroon ka na? Ang walking pneumonia ay nagpapakita ng iba't ibang sintomas na karaniwang mas banayad kumpara sa mga sintomas ng karaniwang pneumonia. Ang ilang senyales na mayroon ka ng walking pneumonia ay ang number 1, banayad na ubo. Madalas tuyong ubo o naglalabas ng kaunting plema. Number 2, mababang lagnat. Minsan kasama ang pagkakaroon ng bahagyang pangangatal. Number 3, sore throat o pamamaga sa lalamunan. Banayad na pakiramdam ng di kaginhawaan o pangangati sa lalamunan. Number 4, fatigue. Feeling tired or run down. Pagkapagod, pakiramdam ng pagod o pagkaantok. Number 5, headache o mild to moderate headaches. Sakit ng ulo, banayad hanggang katamtaman ng sakit ng ulo. Number 6, shortness of breath o hirap sa paghinga. Minsan nararanasan lalo na sa panahon ng pisikal na gawain. Paano ito maiiwasan? Number 1, maghugas ng kamay. Regular na paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Number 2, avoid sharing personal items. Big sabihin,
iwasan ng pagpapalitan ng gamit. Huwag magkaroon ng madalas na pagkikipagpalitan ng gamit tulad ng pagsipsip ng parehong straw o baso. Number 3. Be cautious with contact o pag-iingat sa pakikipag-ugnayan. Kung may nakakahawang sakit, huwag malapit o mag-ingat sa pakikipag-ugnayan. Number 4. Maintaining a healthy lifestyle o pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Regular na ehersisyo, sapat na pahinga at tama at balanseng pagkain. Ang walking pneumonia ay hindi lamang tungkol sa medical na pangangalaga. Ang iyong kinakain ay may malaking papel sa iyong paggaling. Ang tamang pagpili ng pagkain ay makakatulong o proseso ng paggaling ng katawan, habang ang pag-iwas sa ilang pagkain ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas. Narito ang mga pagkain na maaaring magtaguyod sa iyo sa panahon ito, pati na rin ang dapat iwasan upang maibsan ang epekto ng walking pneumonia. Narito ang mga dapat na kainin. Number 1. Fresh fruits and vegetables o sariwang prutas at gulay. Nagbibigay ng mga bitamina at sustansya na nagpapalakas ng resistensya ng katawan. Number 2. Protein-rich foods o mga pagkain na mataas sa protina tulad ng manok, isda at tofu na tumutulong sa pagpapalakas ng sistema ng katawan. Number 3. Nutrient-rich foods o sustansyang pagkain tulad ng whole grains at mga pagkain mayaman sa vitamin C at E. Number 4. Natural yogurt o likas na yogurt. Naglalaman ito ng probiotics na makakatulong sa kalusugan ng bituka. Narito naman ang mga pagkain dapat mong iwasan. Number 1. Processed foods o mga pinrosesong pagkain tulad ng fast foods, chips at iba pang maaalat na pagkain. Number 2. Sweetened beverage o matamis na inumin tulad ng mga soda, prutas na kape na may dagdag na asukal, matamis na iced tea. Maaaring makahina sa immune system. Number 3. Alcohol o alak. Maaaring makasama sa iyong immune system at kalusugan ng katawan. Number 4. High sodium foods o mga pagkain may mataas na asin. Maaaring makasama sa iyong puso at kalusugan ng baga. Tandaan, kahit na ito ay isang bahagyang uri na impeksyon sa respiratory, mahalaga pa rin na mag-ingat sa mga senyales tulad ng kaunting ubo, mababang lagnat o pagkaramdam ng pagod. Ang simpleng hakbang tulad ng magandang hygiene at paghahanap ng payo ng doktor kung may mga sintomas ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Mahalaga ang iyong kalusugan, kaya't pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagpili ng pagkain na mayaman sa sustansya at pag-iwas sa ilang mga bagay ay maaaring suportahan ang iyong paggaling. Kung may anumang alalahanin ka, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Manatiling may alam, manatiling malusog at unti-untiin ang bawat hakbang patungo sa pagiging malusog. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.